Magandang umaga, grade 2 patients. Bago natin simulan ang ating klase, tayo muna ay magdasal. Iyo ko ang mga ulo at ramdamin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, parang nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa aming pang-araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ipagdait mo kami sa masama. Amen. Magandang umaga, grade patients. Okay, ngayon ang ating tatalakayin ay ang maayos na pagpapatawad sa loob ng pamilya. Ngayon, meron ako ditong kwento ang pamagat ay ang batang si Maya. Handa na bang makinig ang lahat? Mabuti! Ngayon, sisimulan ko ng basahin ang kwento. Makinig ng mabuti ang lahat. Ang batang si Maya. Si Maya ay isang batang masayahin, ngunit minsan ay bastos sa kanyang pamilya. Isang araw sa parke, sinigawan niya ang kanyang lola para humingi ng tulong sa isang naliligaw na kita. Pinagalitan siya ng kanyang lola at pinaliwanag ang kahalagahan ng pagiging magalang, hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa pagre-respeto sa damdamin ng iba. Nahiya si Maya at humingi ng tawad. Mula noon, sinikap niya mas magalang at natutunan niya ang paggalang ay nagpapaganda ng kanyang relasyon sa pamilya. So si Maya ay isang batang masayahin, ngunit minsan ay bastos sa kanyang pamilya. Si Maya daw ay isang batang masayahin, ngunit minsan ay bastos sa kanyang pamilya. Hindi siya gumagalang minsan. So, isang araw sa parke, sinigawan niya ang kanyang lola para humingi ng tulong sa isang naliligaw na tuta. So, naisa na ni Maya na mailigtas ang tuta dahil naliligaw ito. Ngunit, hindi niya tinawag ang kanyang lola sa magalang na paraan. Hindi tinawag niya ito ng palangkas. Sinigawan niya ang kanyang lola. Kaya naman naggalit ang kanyang lola at ipiniliwanag sa kanya ang kahalagahan ng pagiging magalang. Hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa pagrespeto sa damdamin ng iba. Diba, puro tayo pangako. Kapag pinasabihan tayo ng ating mama at papa na magiging magalang, sasabihin lang natin, oo, magiging magalang na ako. Pero hindi naman natin ginagawa. Kaya, importante talaga ang pagrespeto sa damdamin ng iba. Kasi kapag tayo pinagalitan ng ating mama at papa, malulungkot ang ating damdamin at magtatampo na tayo. So, ganun din ang naramdaman ng lola ni Maya. Kaya, nahiya si Maya at humingi ng tawad. Mula noon, sinikap niyang mas magalang at natutunan niya ang paggalang ay nagpapaganda ng kanyang relasyon sa pamilya. So, diba, kapag tayo ay gumagalang sa ating pamilya, mas nararamdaman natin ang pagmamahal. Kaya, dapat lang na tayo ay magiging magalang sa ating pamilya dahil sila ang bumubuhay sa atin. At ang paggalang ay nakakatulong din naman sa atin upang magiging mabuting tao. Ngayon, meron akong inihandang kanta. Ang title nito ay ang The Golden Words. Alam naman nito na nakakarami, diba? Dahil nahilig naman kayong manood ng Chuchu TV sa YouTube. Ito ay Chuchu TV. At ang title ay ang The Golden Words. Ngayon, kakantahin natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Say, please, when asking something, la la la. It's a golden word that gets you everything, la la la. Say sorry when you are wrong, la la la. It's a golden word that gets you respect, la la la. Say thank you when you get something, la la la. It's a golden word that makes others happy, la la la. Don't forget sorry, please.
golden word that gets you everything. La la la. Say sorry when you are wrong. La la la. It's a golden word that gets you respect. La la la. Say thank you when you get something. La la la. It's a golden word that makes others happy. La la la. Don't forget sorry, please, thank you. These are golden words that always help you. Ngayon, ano nga ang title ng ating kinanta? Very good! The golden words. Ngayon, ano naman ang mga the golden words? Yes? Very good. Sorry. Please. Please. And thank you. Bakit nga ba mahalaga ang mga ito at bakit ba ito tinawag na the golden words? Ang please ay importante siya kapag meron tayong hinihingi. Kasi, alam nga naman di ba kapag tayo ay may gustong sabihin, gagano na tayo, Mama, gusto ko niyan, gusto ko niyan. Diba? Maghihingi talaga tayo ng please. Mama, gusto ko niyan. Gawan mo ko please. Ganon. Tapos, susunod ay sorry. Saan nga ba ginagamit ang sorry? So, ginagamit siya saan? Yes, kapag tayo ay nagkasala. Kapag umiyak ang iyong kapatid dahil kinuha mong kanyang laruan, so sasabihin mo sa kanya, sorry, ibabalik ko na sa iyo. Yan. Ang thank you, saan naman natin ginagamit? Very good. Kapag tayo ay may natanggap. Oh, Pasko ngayon. Ano ba natanggap niyo sa Pasko? Nagsabi ba kayo ng thank you? Very good. Ganon. So, ito ay tinawag na the golden words dahil ito ay mga magagalang na salita. At importante ito sa ating pang-araw-araw. Dahil tayo ay nakikipag salamuha sa iba at ito ay ginagamit natin upang nakikipag-kumonekta sa kanila na sa magalang na paraan. Ano ito, class? Basahin? Ano ulit? Please. Para saan na ang please? Very good. Kapag tayo ay may hiningi. Bakit ba importante ito sa loob ng ating pamilya? Very good. Kapag tayo ay humihingi ng ano? Ng ballpen sa ating ate. Nanghihiram. Pahiramin mo ako, ate, please. Ganon. Tapos kapag ano? Nagre-request ng ulam sa mama. Ano bang gusto mong ulam? Itlog. Paano mo sasabihin? Ipagprito mo naman ako ng itlog na ulam, ma. Please. Ganon. So, this is the golden word called please. Next naman, thank you. Ano binigay sa kanya, class? Regalo. Ano kaya ang laman nito? Siguro damit. Ang ganda ng damit niya. Ito ay thank you. Kapag binigyan ka ng baon ng mama, sasabihin mo siya ng thank you mama o thank you papa o kaya naman sa kuya mo, sa ate mo, kapag may binigay sila sa'yo na pasalubong or kahit ano. Dahil ito ay nagpapasaya sa damdamin ng ating pamilya kapag tayo ay magalang sa kanila at sinasabi natin sila ng salamat. Dahil mararamdaman nila na na-appreciate nila ang kanilang ibinigay sa iyo. Next is sorry. Hala, na paano kaya to? Hala, inaway na siguro to ba? Tingnan niyo. Umiyak ang kanyang kapatid. Ano sinabi niya? Sorry, very good. Bakit ba importante magsabi ng sorry? Dahil kapag hindi ka nagsabi ng sorry sa iyong mga inaway, magtatampo sila at hindi ka na kakaibiganin. Wala ka na kaibigan. So, dapat hindi ka ng sorry at mangako ka na hindi mo na uulitin. Kaya, lagi niyong tatandaan na mahalaga ang the golden words dahil ito ay tumutulong sa inyo sa loob ng inyong pamilya para kayo ay mayroon na maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya para hindi kayo magkagalit, mag-aaway dahil kayo ay magalang sa isa't isa. Kaya huwag kakalimutan ang mga golden words na
please, sorry, and thank you. Huwag kakalimutan ng mga golden words dahil ito ay tumutulong sa inyong pamilya na mas mamahalin niyo pa ang isa't isa dahil kayo ay nagre-respetuhan at gumagalang. Ngayon, naintindihan ba ng lahat kung gaano ka-importante ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya? Very good. Bakit? Para hindi mag-away-away. Para mas mahalin pa ang isa't isa. Para magkaroon ng respeto at pag-unawa. Very good. Ngayon, dahil naintindihan na ng lahat ang kung gaano ka-importante ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya, ngayon magbibigay naman ako ng takdang aralin. Ito ay basahin, mag-drawing ng isang sitwasyon na nagpapakita ng maayos na pakikipag-usap sa pamilya. So, ito pwede kayo magpaturo sa inyong ate o kuya. Pero dapat, anong golden word ang sasabihin mo sa ate o kuya niyo? Please. Very good. Tapos, pag tapos na, ano sasabihin? Thank you. Very good. Ngayon, kopyahin ang lahat sa puting notebook at dalhin sa bahay at doon na i-answer. Sige. Ngayon, dahil tapos na ang ating klase, bigyan natin ng very good clap ang lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon, magsitayuan na ang lahat at dahil tayo ay uwi na sa ating bahay at magdadasal na tayo. Oh, anong nangyayari dyan? Tayo na, tayo. O sige, join me, pamunuan mo ang ating pagdarasal. Sige. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa aming pang-araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ipagdait mo kami sa masama. Amen. Alam, grade to patience. Sige, mag-ingat sa pag-uwi.